Hello mga Parekoy! Welcome dito sa Parekoy's First Look Tech. And ngayon, pag-uusapan natin or gagawin natin ng first impression unboxing itong ating iQOO Satan Turbo Plus. So hindi siya yung Pro Plus, Turbo Plus lang siya. But pretty surprising yung phone na to. And yan din yung reason kung bakit ko nga ba binili to at gagawin natin ng review. Dahil para sa akin, sulit itong phone na to. Pero yeah, just as I said, this is my first impression. So tingnan natin kung ano yung makita natin sa box. So ito yung box niya. Pasensya na, na-open ko na yung kanyang plastic. Ito siya. Na-open ko na kanina. Take 2 na kasi itong video na to. Bale sa loob ng box, makikita agad natin dito yung unit natin and yung configuration pala na binili natin is 12256. So para sa mga gustong bumili dyan, antayin nyo na lang matapos yung review natin. Bebenta ko rin to sa page. Magpo-post kami doon. But anyway, dito sa loob, makikita natin dito yung ating iQOO Satan Turbo Plus. And as you can see, yung itsura niya, parang 13. Yun yung first impression ko actually. Yung itsura niya is like iQOO 13A. And yung variant na meron tayo dito is yung brown. I don't know if this is a titanium or brown color. Basta ito yung colorway niya. Lalagay ko na lang sa screen. So first impression natin, para sa mga iQOO phones na nare-review natin, gustong gusto ko na hindi nila inaalis yung curvy back. Yung reason kasi niyan, kasi comfortable siyang hawakan kapag nasa normal position grip tayo. And also, pati sa gaming position grip. Yan yung gustong gusto ko sa mga curved back. Anyway, sa loob nito, makikita naman natin yung kanyang included jelly case and typical iQOO branding. And just as I said, the same siya or halos kamukha talaga siya ng iQOO 13. Yan yung una ko napapansin dito. Then ito yung itsura niya pag nakasuot. Magandang tingnan actually. But pagdating sa quality, just a typical included case. Yan. Same quality, malambot lang. So kapag nabagsak, pwedeng magka-damage. So I recommend na maghanap pa rin kayo ng magandang case para dito. But for now, this is good. And then makikita natin dito yung ating user manual. Yan. Sumunod naman dito is yung ating 90 watts charging brick. By the way, yung battery nito is nasa 8,000 milliamp hour at kung napanood niyo yung last review natin sa Red Magic Astra, nasa 8,000 plus milliamp hour din yon. Para sa phone na ganito kaliit, medyo surprising yon, but actually not surprising enough kasi ginamitan to ng silicon carbon technology. At doon kasi sa Red Magic Astra, naka-normal silicon battery pa rin siya. Dito silicon carbon na. But anyway, ito yung ating charging brick. Sumunod naman dyan as yung ating USB Type-A to USB Type-C power cable or charging cable. And that's pretty much it. So, set up po muna yung phone and pag-usapan natin kung ano yung makikita natin sa loob. So, na-set up na natin yung device and actually wala namang masyadong bago dito. Di na surprising, yung UI natin just as simple as Origin OS na for sure kung matagal na kayo sa channel, alam niyo na favorite ko kasi ang gaan niyan. And look at this, ang ganda ng navigation. So huwag na natin pansinin yung mga bloatware application dyan. Just as said, may nagawa na akong pagsisetup dito step by step, pwede nyo panoodin. Ang pinaka-kinakailangan natin i-focus dito is yung mga pahapyaw na specs niya. Unang-una, ginamitan to ng Dimensity 9400 Plus. And gaya ng sabi ko doon sa aking iQOO Neo 10 review and also follow-up review, kasing lakas po ito ng Snapdragon 8 Elite. Kung yung 9400, masasabi ko ng kasing lakas ng 8 Elite, ito halos kapantay niya na ang 8 Elite. And yeah, magandang chipset to, kaso yun nga lang, ang downside ng gantong chipset is yung mga emulated game and also yung mga settings doon sa mga game na madalas nating nilalaro if ever na supported niya na ba agad yung mga high graphics or kaya mga FPS settings. Doon tayo magkakaroon ng question. But based sa mga review na nakita ko sa international channels, goods naman siya. Pero syempre, gusto pa rin nating makita yung kanyang performance pagdating sa ating extreme gaming test and also sa review na gagawin namin. Hindi kasi kami basta-basta nagbe-base sa review ng iba. Gusto talaga namin ma-experience para makapagbigay kami ng actual verdict. Anyway, pagdating dito, makikita natin dito yung chip and then gamit-gamit niya pa rin dito yung kanyang extra dedicated chip which is the Q2 chip. And I don't know if meron ba tayo ditong frame rate interpolation pero I hope meron kasi ginamitan nila to ng Q2 chip. And most likely yung mga iQOO phones na na-try ko before, wala tayong nakuha doon na frame rate interpolation pero I hope meron to. Malay ninyo. By the way, surprisingly, nasa 3.73 GHz yung ating max clock speed pagdating sa Dimensity 9400. And actually, mas mataas yan kasi kung di ako nagkakamali, nasa 3.32 yung ating mismong 8 Elite. I don't know if tama yung configuration ko pero nandyan lang siya. Hindi sila nagkakalayo actually. But yeah, just as I said, kung bibili natin to, tandaan ninyo yung laging compromise ng mga MediaTek chipset is only the emulated games and syempre optimization. So kasi mabilis na optimize yung mga Snapdragon. So ito yung first impression ko about dito sa ating iQOO Satan Turbo Plus and tingnan natin yung mga mangyayari sa mga susunod na araw kapag gamit ko na to. Sasalpa ko na yung SIM card ko dito na dito SIM. Kita-kita tayo susunod na video.